Opo. Ayan. So, syempre, ang mag-share sa atin ngayon, UMOJT Luis Corbin! Grabe, may Yay! pa-record. Diyos ko, parang Team Luis 'to, 'no? Thank you, Kuya Luis. Yeah. Ayun, ganyan na ganyan din ang ano, eh, ang team namin walang ginawa kundi mag-record ng session para Oo, napabalik. kailangan natin 'yan. Correct. Ayan, sige. Yung sa ano, pero anong specific, Miss Babe, yung ano po? Sorry, wait lang. Nagkakabit ng electric fan. Ayan, okey na. Ayan, so anong specific, Miss Babe, yung ano po, yung gusto niyong malaman dun sa recruitment tsaka sa B2B or lahat po? Ano, yung sa recruitment, yung, lahat Let's like ano go. dapat yung damit, Oo, ano yung oo. suot, tapos ano yung paraphernalia, Opo. tapos puwede ba tayong mag-role play yung exactly paano mo i-approach, paano mo ipo-position yung katawan mo, ta's exactly ano yung sasabihin. Ay, gano'n. Sige, labas ako sa screen, charot. May pakatawa. Ayun. Ayan. Yung sa ano, Miss Rave, actually yung sa may street recruitment po, hindi na kasi namin siya ulit na ulit, 'no, sa ngayon. Pero I was planning actually to do it again. Pero nung ako maa-advice ko talaga na gawin natin siya, gusto niya sama ako sa susunod, yung ano po, sa PRC, Miss Babe. Kasi puro ano talaga dun, eh, puro ano talaga, 'di ba, 4-year grad. Pero nung minsan, tinry din po namin siya sa mismong Makati lang din. Yung just doon sa may Ayala lang din po. Yes. Nung nasa PRC kami, ang damit namin, casual lang din talaga. As in, naka-polo shirt lang din po talaga ako noon. Tapos, kahit naka-anong pants lang din po, no? Naka-chino pants or maong or something like that. Kasi, hindi na ako nag-super formal po noon kasi mainit, no? Sobrang mainit din talaga. Oo. Tsaka, oo. Tsaka minsan, parang binabagay din po talaga namin sa place kasi baka minsan intimidating Hmm, po talaga kapag baka yes. mamaya hindi ka nilalapitan, tapos 'di ba alam nila yung parang ang daming networking or scam, something like that. So, binabagay din talaga namin siya sa place. Tapos yung pinakaano po namin, yung pinakadala namin noon is flyers, no? Flyers talaga po na actually kahit anong flyers naman, pero I can send the link po ng flyers na meron na ginawa si Aiza na work from home. Tapos may Yay. pangalan po siya doon, tapos may phone number. Pero yung flyers kasi guys, ano siya, gagamitin lang natin siya parang props lang siya. So ang pinaka main goal mo talaga doon is una, makakorek ka sa Facebook nila. No, makuha mo talaga yung details nila, yung phone number, tsaka yung Facebook nila, ma-add ka nila sa Facebook. Yun talaga. Pero siyempre yung flyers, gagamitin mo lang naman din siya kapag ayaw talaga, no? Kasi ibibigay mo lang yung flyers kapag hindi talaga ikaw, hindi ka nila kinausap. Oo. Tapos, gano'n din 'no, yung parang ewan ko kung nabanggit na ni Sherwin 'to kasi nagbi-B2B siya. Yung tips lang din is kailangan mas maganda sila mag-add kaysa yung ikaw mag-a-add talaga sa Facebook. Yan, Mm. natutunan ko rin po yun sa Just Lian no'n kasi ang nangyayari 'pag ina-add po namin sila, hindi nila kami ina-accept tsaka hindi nila kami nare-replyan. So maganda talaga na sila na lang mag-add. "Sige na ma'am, add mo na ako sa Facebook." "Akin na game, ito yung pangalan ko, Luis Carve." "Ayan, ayan po ako, yan Mm. ako." Parang gano'n. "Accept na kita ha, replyan mo ako ha, baka mamaya sin-zone mo ako." Yung mga gano'n, tsismis. Oo. Oo, ayun. So 'pag ano po, 'di ba ito nakatayo na ako, may hawak akong flyer, so parang may folder Mm. lang ako. Hindi ko siya yung parang inaabot talagang gano'n 'no. So parang tsismis na muna, "Hi ma'am, ma'am good morning po. Ma'am Luis Carby po from ProLife UK." Tas ano ma'am, yung sa Makati kasi ang ginawa namin ni Miss Babe, susundan mo siya habang naglalakad kasi not all the people mag-i-stop sa'yo. Oo, so gano'n Sasabayan lang. mo. Corrected by 'no? Actually tinanong ko nga 'to si jowa nung nakaraan kasi siya yung maraming nakuha doon. Sabi ko sa kanya, "Anong ginagawa mo nun?" Ang sabi niya, as in na parang, "Hi ma'am, good morning." Tas habang naglalakad lang din, kung hindi nag-i-stop. Tapos sabi niya, "Ma'am, Luis Corby po from ProLife UK. Ma'am, naghahanap po kasi kami ng mga 4-year grad right now, na gusto po mag-join sa orientation namin. Meron po kasi kaming career preview for part-timers. Baka po naghahanap kayo ng extra income." Tas dire-diretso lang, "Taga dito po kayo? Dito po kayo nagwo-work? Ano pong work niyo?" Gano'n, chika-chika. Kumbaga sinabi mo lang yung spiel mo, pero in reality, tsitsismisin mo talaga sila. Oo, unless sabihin nilang, "No, no, no, hindi ako interested." "O sige po, mabigay ko na lang po itong flyers ko. Nandiyan po yung contact number ko. Ingat po, God bless." Gano'n. Oo, yung minsan naman po, yung iba ay sorry dire-diretso ako. G lang, Okey G. lang, okey, sige. Yung minsan naman po, yung iba
nag-i-stop din talaga tapos papakita mo lang yung flyers mo and then yun chichismisin mo na po talaga sila na about sa travel incentive natin, yung mga extra income natin. So maganda ano din i-prepare niyo na rin yung proofing niyo, pakita niyo na lang din na ito yung kinikita ng mga Hmm. extra na, mga part-timers namin, no sayang naman, di ba? Ano bang course mo, ma'am? Saan ka po ba nag-work? Ano ka ba? Sayang naman, ma'am. Dito lang po yung office namin, no, malapit lang po sa Makati. Ayan, so ganun siya. Oo. Ano pa ba? Sige po, may question. Nag-aano kayo, nagpo-pro ID kayo? Hindi nga. Ako hindi. Hindi na? Oo, ako hindi. Yung iba nagpo-Pro ID po. Ang sabi nila maganda rin may Pro ID. Pero ako kasi, pag nakita nilang Pro Life or insurance, minsan kasi umiiwas na agad eh. Oo, 'no, 'pag nakita nila yung ID. Okay. Mm. Nag-ano 'di ba pagbigay ng flyers, 'di ba 'pag B2B din may dala kang paper, nagfi-fill out sila ng details, gano'n din ba? Pinapasulat niyo rin ba sila ng details like name, contact number, ganyan? Opo. So sa flyering po ng recruitment, wala kaming gano'n. So ang main goal talaga doon is maano po 'no, anong tawag dito? Ma-add sa Facebook talaga. Oo, tsaka makuha yung Okay. contact number on the spot. Oo, ma'am ano pong number mo? On the Kunin ko yung spot. number mo, tawagan na kita. Tawagan na lang po kita, invite kita. Tapos i-open up mo na rin kung kailan po yung next ano orientation na meron kayo. Oo, so tanungin mo na, "Ano po schedule niyo? Ah ang tawag dito, free ka ba ng Wednesday, 7 PM or Saturday, may orientation kami." Silipin mo lang, check mo na lang, parang gano'n. So parang you're just Mm. letting them know, parang check mo lang, parang gano'n po. Tapos ma-add talaga sila sa Facebook. Iba yung sa B2B. Sa B2B kasi naggaganon din kami, yung parang market survey. Pero sa Market, flyering oo. kasi since going yung tao, medyo mabilisan kasi dapat talaga. Pero ang ano talaga diyan, ang pinakaimportante diyan, yung first 10 seconds talaga nun or first 20 seconds, makot mo talaga yung attention talaga nila na parang, "Hi ma'am, good morning." Nakangiti ka, gano'n, 'di ba? Kahit naiirita ka Hmm. sa kanya, charot. Tapos so, kahit ayaw niya mag-stop, parang gano'n. Kasi minsan hinaharang talaga nila, "Ma'am, teka lang, usap muna tayo. Sige na, ito naman oh." Parang oo, gano'n. Para malambing yung boses, malambing tas Oo. approachable, friendly. Oo, friendly. Kasi 'di ba people ayaw naman din talaga ng mga tao na binebentahan sila or ino-offeran sila ng something. So parang Hmm. dapat hindi po talaga nila ma-feel na gano'n. Na ano lang Hmm. talaga, nagshi-share ka lang. Oo, 'yun. Tapos 'wag niyo munang ilabas yung flyers niyo, tago mo lang muna, parang pakita mo na lang sa kanya 'pag nakausap mo na siya. Tapos ano, Kapag lapit talk mo about it. talaga, nung nagpakilala ka walang flyers, talagang face, usap? Opo, gano'n muna. Tapos saka ko ilalabas yung flyers, "Hi ma'am, good morning. Luis Corby ay ma'am, Luis Corby po ako from ProLife UK. Ma'am, nag-o-offer na po kasi kami ng extra income." Sabay mo aabot yung flyers mo, parang gano'n. Ah. Oo. "So ma'am, taga dito lang din po kayo?" Ayun. "Hi ma'am, good morning. Ma'am, pauwi na kayo? Ma'am, Luis Corby ako from ProLife UK po ako ma'am, dito lang po yung office namin. Ma'am, uuwi na po kayo? Dito po kayo nagwo-work? Malapit lang po kayo dito?" Ayun, so parang gano'n. Hmm. Oo. So ano siya 'no, hindi siya yung agad yung offer lang din. Minsan minsan offer din agad. Trial and error siya, Miss Wave, eh, 'no. Minsan Okay. diretso offer ako, minsan naman po, chika muna. Oo, depende rin Mm. kasi minsan kasi ibang tao makikita mo naman friendly talaga na iistapan ka, yung iba naman talagang nagmamadali na ayaw talagang makausap. 'Pag Mm. ayaw makausap, abot agad ng flyers. Mm. Okay, okay. Um, ano pa yung mga challenges sa ganyan, sa face to face, sa street recruitment? Ano normally yung mga challenges na na-encounter niyo? Yung nahihiya ka, charot lang. Yun po talaga yung biggest challenge 'no, yung Oo. sarili mo lang din, oo. Kasi other than that, normal naman, eh, 'pag gusto mo na silang kausapin, kakausapin mo na sila, eh. Oo, ang challenge diyan, una, 'pag hindi sila 4-year grad, yun talaga din 'no, yung Hmm. effort mo. So, ifi-filter mo rin po talaga siya. Kaya maganda rin magpunta ka dun sa lugar na parang alam mo na meron ka talagang makukuha, na most likely mataas po yung probability na may mga 4-year grad talaga. Oo, Oo oo, nga. kasi hindi lahat Paano yun? 4-year grad, eh. Paano kunyari nakausap mo hindi 4-year grad, paano niyo sinasabi? Ayun, ano lang, "Ay gano'n po ba? Ma'am baka po may kapatid ka." Gano'n na, direct third party na, Hmm. oo. Baka po may Okay. kilala ka na 4-year grad, ma'am ito bigay ko na lang po sa'yo."
Add na lang kita sa Facebook, Mm. ma'am. Kasi potential client din sila. Especially kung mga taga-BPO yan, di ba? So add doon na rin. Oo. 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 Kaya kanya sa PRC kasi doon mga 4-year grad. Opo, lahat doon 4-year grad eh. Tapos ang kagandahan pa doon sa PRC, yung sa ano, Pasay ba yun? Yung malapit sa PCC. May PRC doon, di ba? Malapit sa PCC, sa Manila, sa Rojas. Ang kagandahan doon, meron din SEC. Kasi mga business owners naman. Oo. So ang ginagawa namin doon, nasa daan lang kami kasi may mga guard, no, mapapalibot-libot na guard. Ang gagawin ko lang, hi sir, galing po kayong PRC? Ay, nag-renew po kayo ng license. Ano po course nyo? Ay, engineer din po yung kapatid ko. Kapapasa lang din. Kahit di naman. Ayun, tapos, talaga, taga-pro-life po kasi ako. Ma'am, baka naghahanap po ng extra income, naghahanap po kayo ng work. Yun, working na po kayo. Ganon. Tapos, add kita sa Facebook. Sige na, makakanyaan lang. Pag minsan naman pag sabi nila, hindi ako galing sa SEC. Sa SEC po kayo galing. Nag-renew po kayo ng license. Business owner po kayo. Ano business mo? Ganun. So parang, yun naman, potential client na yon pag gano'n. Oo. Tapos parang, nung ano kasi, nasa PRC kami, meron kaming dalang parang folder na ganito. So parang minsan, parang tatakot sila, ano yan? Ano yan? Kasi di ba, nandun ka sa PRC, nagre-renew lang naman sila ng license, tsaka Mm. sa business, sa SEC, tapos para kang may dala kang gano'n, tapos dalawa kayo. So nagtatanong sila, ano yan? Ano yan? So nagwo-wonder din sila. Ah. So is it a good thing na may dala kang ganon? Yung parang, Ako, oo, wag mo lang talagang ilalabas agad yung flyers. okay. Kumbaga hawak mo lang siya, pero wag mo agad yung iwawagay-way mo. Kasi Oo. parang yung sa mall, di ba pag sa condo, alam mo iiwasan talaga sila ng tao agad eh. Kasi Ay, o-offeran oo sila. nga, no. Oo. Pag dilabas mo yung flyers, lilihis ng daan. Opo. Oo, lilihis talaga ng daan. Di ba kahit sino naman? Kasi Oo. syempre ayaw mastorbo. Oo. Oo. Ayun. Okay. Pwede nyo So i-try sa far, PRC muna para so din far, malaman sa nyo. mga na-approach nyo doon, ano na yung naging result nyo? Or ano na yung ginawa nyo para magkaroon kayo ng result? Ayun. So dito lang din, kasi since cold market pa rin siya, medyo mababa pa rin po talaga yung conversion rate niya. So meron din naman po kaming mga napa-attend sa BYB, pero hanggang ngayon wala pa rin talaga ako napapa-code from there. Mm-mm. So aminado naman din na mababa talaga po yung conversion rate niya po talaga. Mm-mm. Unless talaga Nagtitable, super duper interested po talaga sila. oo. Nagtitable top kayo? Yung diretsuhan na, hindi eh, actually. Minsan pinapaatin na lang talaga sa BYB. Siguro yun din ang kulang. Dapat tini-tabletop mo na agad. Oo. Kami tabletop bago BYB, lalo na pag cold market, tabletop muna bago Paano ang BYB tabletop niyo, para Miss Lynn? higher Like yung chance. Zoom? Zoom lang, oo, Mm. Zoom. Or pwede din na face-to-face. Kunyari, kausap mo si Mm. client, o nakita mo doon sa meeting, walang pera. Magsiswitch ka ng presentation from client meeting Ayan. to tabletop. Opo. Ayan, yan. Ginagawa ko Kaya, yan pag sa client meeting. Yung so parang pre-BYB lang din naman siya. Pag cold po, minsan ginagawa din. Pero ngayon, ang ginagawa ko kasi, tinatawagan ko na lang talaga sila. And then, ini-explain ko na lang din po ng konti. Tapos, sinasabi ko na attend sila sa BYB, may 3 parts, yung mga ganun po. Pero maganda, hindi ko, ituro mo siya sa team mo yung tabletop. Kasi kami, sa buong team, may tabletop kami na schedule, tapos each nagkakanya-kanyang tabletop kami. So, before mm, BYB, tini-tabletop namin. Either ipapadala namin sa nakaschedule or kami mismo yung magte-tabletop para higher yung chances na mag-push after BYB. okay. Sige po. Mm-mm. Ayan. Big help siya sa conversion. Yan. May question kayo sa ano guys, sa street recruitment before tayo mag-move sa sa B2B. Advisable po ba sa mga mall na recruit din? Ako hindi ko ma-advise. Kasi 'di ba, pag nagpunta ka sa mall, most likely nagmamadali ka, ang thinking mo na lang is pupuntahan mo yung gusto mong puntahan. 'Di ba? Pag napupunta ka ng mall, parang targeted ka na as a person. Ang thinking mo na lang diyan is either kakain ka, may bibilin ka, mag-grocery ka, 'di ba? Or magko-coffee ka. So parang medyo ang hirap din mangharang sa mall. I mean, for me lang naman ha. Parang mas gusto ko din talaga yung kakausapin ko yung someone na professional kasi hindi naman din lahat ng tao sa mall is yun nga, 'di ba? Merong din talaga silang
background of 4-year grad. Limited lang din. So, kagandahan sa mall, malamig kasi. But then again, di ba? Doon tayo Oo. sa mainit, pero sure, no? Ayan. Tama. Oo. Ayun. Tama. Ano ba? It sounds easy actually gawin si ay, sorry po, bebe. It sounds easy gawin si flyering, pero actually ang pinakakalaban mo talaga dyan yung sarili mo. Yung ngayon ako eh. Yun talaga. Pero other than that, pag nakuha mo na kasi yung jive or yung the way you do it, madali na lang siya eh. Basta ang number one tips ko lang doon, just wear comfortable clothes. Tapos sana yung hindi ka pag pinawisa ka, hindi kitang-kita, no? Kasi mukha ka nang madungis, no? So, if you wanted to wear white or black, no? Para hindi masyadong kita. Tapos, yun, mas maganda rin, neat ka tignan. If you wanted to wear an ID, pwede naman din. Trial and error talaga siya. If you wanted ng pagkausap mo sa kanya, diretso ka na offer, pwede naman, or pwede rin naman chismis muna. And kung gusto mo na maabot agad ng flyers, pwede rin. So, itatry mo talaga kung ano yung mag-work siya sa'yo. Kasi during na ginagawa namin siya, iba-ibang approach din talaga. So, trial and error lang talaga kung ano po yung mag-work. Ayun. Sorry, Sherwin. Nice. Ano lang, anong mas prefer mo na advice, Luis, no? Yung magkasama sa certain area o kalat kayo? As in, ikaw lang yung talagang nag-aano? Ay, mas maganda dalawa kayo. Para medyo mayroong taga-sundot. Alam mo yun, taga-rara ng konti. Ako okay ako sa dalawa kaysa mag-isa lang ako. Kasi parang kahit pa paano, sige ikaw naman approach mo tong isang to. Tapos taga-sundot lang din talaga yung isa. Ang ano lang doon, ang disadvantage lang noon, pag konti yung tao doon, so medyo hati talaga kayo sa mga recruit nyo doon. Pero wag na kumpul yung sobrang dami. Siguro max na siguro yung dalawa. Para yung isa taga-rara lang din. Sige. Okay. Thank you. Any questions, guys? May additional clarification? When niyo po ba balak gawin ito? Wala pa Actually, naman. kami ni Kay mamaya. Okay. Mamaya hapon kami. So, Dalawa kayo ni Kay. wala kayong materials. Okay Hindi, na ba? mabilis lang yan. Mabilis lang. Pag-send na sa akin ni Luis, piprint ko dito. Ako nagagawa. Sige So, po. gagawin namin siya ni Kay para kami unang gagawa. Tapos, isi-share na lang namin. Tapos, yun. Sige. Yung market lang yung problem natin dito, UML. Hindi kayo sure for your ganyan. Ayun lang. Didiskartehan na lang natin mamaya. Sa Rizal po kayo gagawa, ano? Tama ba ako? Opo. Rizal. Yung mga kapatid na lang nila, no? Yung mga anak, baka meron. Oo nga, no? Ganun na lang. Nag-graduate. Opo. Kasi kahit sa tindahan dito, ina-approach yung nanay. Sabi ko, ate, may 4-year grad ka bang anak? Ganon. So, para siyang B2B na rin, pero sounds flyering siya. Ay, oo, meron, naghahanap ka ng work eh. So, ganun. Kasi ang arte ng bata, nakaka-irritate. Ayun. Ay, perfect. Ang galing, Pwede nga, no? Opo. Ang B2B mo, hindi lang siya selling. Ano din? Recruitment din. Oo, pwede rin eh. Kapag lalo na pag alam mo naman may anak, since kilala mo naman po yung mga binibilhan mo dyan, so baka may 4-year grad silang anak. Or kapatid. Ayan, tama. So, no more question for recruitment. Sige, next, papashare lang kami. Paano nyo naman ginagawa sa team nyo yung B2B? Same din, ano yung suot, ano yung dala, yung exact na sinasabi. Si Sherwin dapat magturo sa atin eh. Si Sherwin yung maraming na-close eh. Paano mambudol? Sa amin kasi ang B2B misib, ako kasi ang lapit ko sa palengke. So palengke po talaga ang tinatap lang namin. So for now, like yung palengke dito, paglabas mo kasi sa kanto, yun na yung palengke talaga. So ang suot, comfortable lang din, no? Nung umpisa, ang dami kong thinking na dapat ba naka-Pro ID and all. So ginawa ko rin naman po yun, yung Pro ID. Tapos, syempre para lang din ma-build yung credibility. No? Kung gusto mo naka-Pro Life t-shirt, pwede rin naman po. Pero lately, nung mga nakaraan ang ginawa ko talaga is parang normal na lang, nakasombrero nga ako eh. Kasi kahit na nag-B2B, parang napaka-casual ko na lang talaga. Pero I make it to the point na meron akong dalang anything na Pro Life. So dala ko po yung policy booklet. No? May dala akong policy booklet talaga. So hawak ko siya para habang nag-approach ako. Actually, habang kinakausap ko sila, nakatingin sila sa hawak.
alam mo yung mata nila nag-iimbestiga yung itsura mo, iniimbestigahan ka nila. No? So nakikita naman na taga Pro Life talaga ako. Ayun. So ang suot, so it's either naka-regular polo shirt ka lang, no? Kung gusto mo mag-t-shirt, carry boom lang naman din, basta mag-wear ka ng Pro Life ID, yung something na pagkakatiwalaan ka. Oo. Tapos, ano pa ba? Nakapantalon, syempre, no? Huwag ka mag-short, ha? Nakapantalon, tsaka naka-shoes ka. Ayun. Tapos, ayun, ayusin mo rin din yung sarili mo na alam mong pagkakatiwalaan ka nila. Kasi ang thinking ko dyan sa mga nagbi-B2B, hindi lang naman tayo nag-offer sa kanila. Most of the time, there are some din naman mga merchandise or something ng mga suppliers na pinupuntahan din talaga sila. So alam na rin talaga nila na a lot of people is nag-offer din naman din talaga sa kanila ng kung ano-ano. Ayun. So dito sa B2B, so far may na-close kami na coffee shop owner. Tapos yung kapatid niya, tsaka yung asawa ng kapatid niya. Tapos binabalikan din namin yung nanay tsaka tatay niya. Tapos yung isa, may na-close din kaming bantay lang. No, kasi akala namin siya may-ari pero bantay lang siya. Pero maliit lang yung case, parang mga 2K lang yata 'yon. Tapos yung may mga binabalikan pa kami. So paano siya na-try na rin po namin na yung diretso offer na hello po, good morning po, Luis Corby po ako from Pro Life UK. Ma'am, may insurance na po kayo? No. Or familiar na po kayo kay Pro Life? May account na po kayo kay Pro? So na-try na namin yon sa iba-ibang spiel. And then, na-try na rin po namin yung, hi ma'am, good morning. Ma'am, pastorbo naman po mag-survey. May campaign lang po kasi kami ngayon. Pwede po ako mag-survey. Mabilis lang po, 2 minutes lang. So, market survey naman siya. Sa market survey, it's really more getting leads. Tapos, kinakausap na rin namin sila on the spot. So doon sa market survey na yun, may mga nakuha kami na mga leads din talaga na binabalik-balikan namin hanggang ngayon. Hindi ko lang din pa alam kung paano yung mag one day closing sa kanila, no? Medyo nahihirapan pa ako. Mahirap. Oo, kaya nabibilib ako dun sa iba na talaga, 2 beses mo lang pinuntahan, pero na-close mo na agad. So sa amin kasi hindi siya agad-agad nag-materialize din. So ang dala namin, meron kami yung galing na din to kila James ano yun be? Yung bond Laminate. paper laminate. Opo, tama, naka-laminate. Tapos, meron na rin dahil dala ko rin yung policy folder, sinasabi ko, ganito po, magkakaroon kayo ng ganito. Nakapangalan sa inyo. Ito yung red na policy booklet, yung red. Yes, yung red. Maganda nga siyang dalhin, no? Magkakaroon po kayo ng ganito. Magkakaroon po kayong ganito, ma'am. No? Nakaprint naman po lahat. Tapos, ito po, para po sa isang kliyente ko, ganito po yung kanya, policy folder niya po. Parang ganon. Tapos kasi nung minsan, nung nagdala si Jonah ng ganon, pinapasok talaga siya hanggang sa store. Ano ba yan? Halika nga dito, pumasok ka nga dito. Sabi niya ganon. Ang sabi niya, magpa-policy delivery siya. Ma'am, na-close ko po isa doon, yung taga doon sa malayo. Sino yan? Yun doon, ma'am, di mo kilala, basta taga doon. Sabi niya ganon. Pero in reality, hindi naman talaga. Alika nga dito, pumasok ka. Ano ba yan? Ano ba kasi ino-offer mo? Kasi yun, saka explain na si Jonah. So, hindi pa rin din ako close kasi kakausapin pa rin yung asawa. Hindi pa rin sila magtugma ng time hanggang ngayon. Medyo inggitera at pabibo kasi sila. So, kailangan pag meron yung isa pataasan sila. Medyo ganun sa palengke dito sa amin. Ayun. Teka lang, ano pa share ko sa B2B? So, una yung damit mo. Sige, may question kayo. Sorry na. Si Sherwin kasi marami na siya experience dyan, di ba? Sige So, guys, may question kayo on B2B naman. Like yung mga na-experience nyo, challenges nyo sa B2B. Since sila Luis, bongga, coffee shop owner agad ang na-close. Sige, kwento kayo sa coffee shop owner. Ako na lang magtatanong, paano nyo ginawa yung sa coffee shop owner? Like unang punta, second na punta, tapos kailan nyo siya na-close? Opo. Yung sa coffee shop owner kasi, Miss Babe, ano lang yon, like, di ba kasi nga nagbi-B2B kami, so, una kasi, yung oras ng pag-B2B namin, depende siya, sabi nila 11 a.m. to 2, pero depende pa rin siya sa palengke. So, before kami nagpunta doon sa mga business na yon, nag-survey lang din muna kami, nagtanong-tanong muna kami. Since taga rito lang naman din ako at namamalengke kami doon, alam ko na rin kung anong oras po sila nagko-close. No? Pag sa ibang palengke kami nagpunta, tatanungin mo na lang din, kailan po ba yung day na konti ang tao dito? Kailan po ba yung day na anong oras po kayo nagsasara?
Yung parang gano'n. Kasi sa kabila, Monday naman daw sila. So, yun. So, nung time na yun kasi, lumabas kami ng mga 9:30, so hanggang 11. Tapos after that, bumalik kami ng bahay. Kasi mga 11:30, close na sila. Tulog na sila. Tapos 2:30 sila ulit nag-o-open or 3. Kumain lang kami ni John, nag-lunch. Ginawa namin ng proposal agad-agad. Yung mga nakuha namin na pangalan, tsaka details. Kasi pagkakuha namin ng details sa kanila noon, kasi first day namin yun eh. So medyo mali din kami, dapat pala diretso explain na kami doon kahit na wala pa kaming plan. So pagkuha namin ng details, bumalik kami, pinrint namin yung mismong plan nila, yung mismong proposal, yung QP mismo. Tapos saka namin in-explain. Kasi yun nga, since nakatulog na sila, kagigising lang nila, nawala na rin yung gigil. No, dapat pala on the spot, pag nakipag-usap na sila sa'yo, kahit may bumibili, antay ka lang, huwag ka munang aalis doon. Kasi wala naman silang choice, kakausapin ka nila. Dire-diretso ka na dapat. So yun yung mali namin. So, nung mga 2:30, ay mga 2:00, sarado pa kasi actually yung palengke, tapos sobrang mainit. Nagpunta kami dun sa coffee shop, namili lang muna kami ng coffee. Coffee lang yun eh. So, maliliit lang, maliit lang siya na coffee shop. So, yun, namili lang kami ng coffee, tapos nakita namin na ang ganda pala dito, tapos chika-chika kami, tapos nakita namin na parang feeling ko siya yung may-ari. Tapos binati lang namin siya kasi sabi ko parang napaka-aesthetic talaga nung ano niya, nung coffee shop niya. Ayun. Tapos wala na, no? Wala naman akong balak pang bentahan talaga siya. So, no? Wala pang balak bentahan. Tapos, nung minsan, tumambay kasi si Jowa doon. Tapos nakita ko, nag-picture-picture siya na ang ganda ng mga pagkain. So sumunod kami. And then we decided na kinabukasan, doon kami mag-work. It happens lang na nung kinabukasan kasi nag-work kami doon, may client meeting kami ni Jonah. So naka-JFW ako sa kanya. So habang naka-JFW ako sa kanya, siyempre si Bakla, nilakasan na yung boses kasi nga alam ko parang feeling ko nakikinig siya. Oo, tsaka may mga ibang tao. So talagang nilakasan ko talaga yung boses ko na parang kinokonek ko. Di ba, pa nag-work ka, for example, may business ka, kung wala kang protection, anong mangyayari sa'yo, lahat yan, mawawala yan. So yung ganon. So talagang pinaparinig ko na din. Tapos, yun, okay na. No, wala pa akong idea na nakikinig siya. Tapos nung gabi na, kasi maghapon kami doon, nakatambay eh. Nung gabi na, paalis na kami. Sabi niya, huy, ano ang insurance niyo? Sabi niya gano'n. Sabi niya, life kami. Sabi ko, may insurance ka na? Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi niya, ay wala pa, balak na namin ni Joe, kukuha kami next month. Sabi ko, ay talaga, bakit next month? Sabi ko sa kanya. So sabi niya, wala lang. Presenta na kita, sabi ko sa kanya, hanggang oras ba kayo open? Sayang naman, hindi narinig ko na yung presentation mo, naririnig ko kanina. Sabi niya, talaga ba? Pasensya na, ang ingay ko. Ay, hindi, okay lang yun. Actually, ang ganda nga sabi niya. Sabi ko, talaga ba? Itong si Jowa, siya nga. No, sabi niya, ay, hindi, bukas mo na siya presenta. Sabi ko, oh my God, sabi ko, bakit ko sinabi bukas na presenta? Nanggigigil ako, nagtatanong na nga. Sabi ko, ang sarap kutusan. Tapos sabi ko na lang, sige, bukas na lang. Sabi ko, since baka mamaya magkasara na rin kayo. Inis. So kinabukasan, balik kami ni Jonah doon. Tapos sobrang busy, no, pagbalik namin. Tapos as in, ang daming tao, hanggang nag-schedule na lang din siya sa, punta ka na lang dito ng Tuesday ng ganitong oras, 12 noon. Tapos doon na kami nakapag-present. Pagka-present namin, hindi pa rin kumuha si Bakla. So binalikan pa rin namin siya. Siguro mga 1 week din kami babalik-balik doon. Nagka-diabetes na talaga kami. Kakain lang kami. Ayun. So, as in literal, as in na-close namin siya 30th, inuna lang muna namin siya kasi wala pa ako yung details ng nanay at tatay niya. Elite 15, 7,100. Yun yung nagpa 1 million kay Jonah. Tapos, kasi ang sabi niya, gusto daw niya i-insure din yung nanay niya at tatay niya. Pero yung tatay niya may high blood. So sabi ko, sige, sasamahan ko siya mag-medical. Unahin natin yung sa'yo. Kasi ang kulang na lang ni Jonah ng 3K na lang for 1 million. Sabi ko, unahin na natin sa'yo. Ginaganon ko siya. Gusto kasi niya sabay-sabay. Tapos, ayun, babalikan ko lang din po yung nanay at tatay niya. Kasi ang max budget niya, parang 15K for all of them. Ayun. Tapos, nung time din na yon, since pabalik-balik kami doon, kasi syempre naging kliyente na namin siya, nakilala ko rin yung kapatid niya, tsaka yung jowa ng kapatid niya, which is na-close ko rin, na pinangdagdag ko ngayon sa Bruno Mars. Mababa lang naman, 2 paa lang naman din, na 42K. Tapos, ayun, binabalikan ko pa po yung iba sa kanya. Dapat pala, no, yung sa atin, di ba nag-work tayo sa coffee shop, maganda, isang coffee shop muna. Ang goal mo doon, pag wala yung owner, chichikahin mo. Anong araw, anong oras nandito yung owner?
No, tas doon ka Hmm. pumunta, 'di ba? Para small talk mo. Dapat pala gano'n. Tas Oo, sayang eh. babalik-balikan mo na gano'ng araw, gano'ng oras. Correct. Tapos ano talaga, as in bina-branding din namin yung coffee shop niya. Kasi tinatag namin sila, tapos Ah, nagko-comment kami, recommendation. Kasi ano eh, bago lang eh, nakaka 1 year lang ng coffee shop niya. Though maganda rin talaga yung coffee shop, no? Aesthetic talaga. Oo. So, super close na namin siya. Beshi-beshi na namin siya. Panay na ang beso-beso namin sa kanya. Ayun. So, yan. pinipenetrate din namin yung market niya kasi mayayaman din yung market niya eh. So, ayun. Nice, nice. Thank you sa tip. Maghahanap na kami dito ng coffee shop. Sayang yung mga coffee shop na pinag-workan nyo dyan malapit sa area nyo. True, true. Correct. Hey, may question tayo guys on B2B. Si Sherwin nga magaling sa B2B, no? Ano pa ba? Ano Wala ba meron na. sa B2B? Yung sa mga coffee shop na kanya na nagkakape or yung nag-work lang, lagi mo ba sila istorbohin for selling or Oo. Ako kasi hindi ko pa nagagawa. No, medyo nahihiya ako ng konti. Merong hiya pa rin hanggang ngayon sa akin. Pero yung mga walang hiya akong katin, charot lang. No, like for example, si Aiza, talagang iniistorbo niya, girl. Oo. Talagang kinakausap niya. Paano? Like ano po, "Hi ma'am, good morning." Actually hindi ko naririnig lahat eh, pero tinatanong ko lang sa kanya, sabi ko, "Ano sinasabi mo?" Tinatanong niya lang kung taga dito, sabi niya. Tapos papakilala siya taga na ano siya, financial advisor siya. Tapos diretso offer daw talaga ng insurance. Hindi ko lang alam kung may na-close na si bakla, hindi ko pa rin na-follow up. Pero siya kasi yung tipong kahit na tinataboy mo na, hindi siya aalis hangga't di niya nakukuha yung details mo. Hmm, Gano'n siya ano, ka-persistent talaga. Actually, sabi ko nga, galing. i-invite ko dapat siya kasama dito pa kasi siya yung pinaka ano rin naman sa amin, expert sa ganito. Kaso kasi si bakla eh medyo hindi pa okay dahil namatayan. So ayun, kahit sa B2B kasi, talagang kahit na alam mo yung busit na itsura, hindi talaga niya aalisan, no? Talagang papatapit niya talaga yung detail. Hanggang makuha niya, hanggang minsan Galing. na-explainan niya na, babalikan na lang din talaga niya. Oo, so napaka-persistent niya talaga, no? Parang dapat kasi, ayun, no? Sa B2B tsaka sa mga flyering, huwag mo ipapa-feel na or parang bibigyan mo sila ng options na, o sige, next time na lang. Yung parang gano'n, ma'am, okay lang po ba? Explain ko sa inyo. Kasi di ba parang hindi ka sure? Di ba? Diretso na, no? Explain mo na. Oo, sa so kang aalis. Kasi normal, yun na po ang struggle talaga sa B2B is kasi nga, may mga work talaga sila, no? Talagang maraming client, customers talaga. So pag may customers, tahimik ka talaga. Oo, totoo yung sinasabi nila no, mag-aabot-abot ka muna ng paninda. Kasi gano'n din po talaga yung ginagawa namin. As in, tas yung isa, talagang yung iba, hindi rin talaga naniniwala sa insurance. So, sasagutin mo talaga yung ano nila, yung objection nila. Kailangan talaga ma-build mo muna yung trust. Ayun. May Ano may po? i-share pala ako. Sa training ko ba 'to narinig o sa isang session na, Opo. alam niyo yung mall sa Cubao? Mm, May yung mall sa Cubao, merong Dunkin Donuts dun. May isang okay. agent, dun siya tumatambay. Ah, Lahat ng kumakain dun, umuupo dun, kinakausap niya, dun siya kumukuha ng mga clients. As in, ang dami niya nako-close. So, yung talaga? manager doon, friend nun niya. Kasi, alam na, 'pag nandun siya, lahat ng nagkakape, kumakain, kinakausap talaga. So, dun siya kumukuha ng clients sa Dunkin Donuts sa may Cubao. So, yes, no, very possible siya na lalapitan mo yung tao. Again, Mm, kailangan buo lang loob mo. correct. Oo, tama po yun, Oo. yung buo yung loob. Ayun. So, hindi pa rin buo yung loob ko eh. Charot lang. May times pa rin po talaga na parang, yung idea na parang, ikaw na, lapitan mo na Jonah, sige na, bilisan mo. Tapos susulpot na lang ako, susunod na lang ako. Oo, meron pa rin po Oo. talagang minsan na daga dito, no, na parang kinakabahan ako. Oo, hanggang Oo. ngayon. Pero, syempre, pagkasama ng recruit mo, di pwedeng, ano, di ba, hiya ka, kunwari, alam na alam mo rin. Kahit nakabadong-kabado ka. Oo, so kapalan lang talaga ng mukha tsaka palakasan ng loob. Tapos kailangan lang din, composed ka lang din talaga. Oo, tsaka kumpleto ka din sa dala. So ano na rin, i-ready niyo na rin yung ano, may nakalaminate din ako ng mga LCB and TPD para lang din ay, alam na rin nila yung idea or kahit yung LCB man lang din. Para lang din, ito po yung covered ng mga sakit o and all, something like that. Tapos habang nagchichismisan kayo, fact finding na talaga, no? May anak po ba kayo? Kamusta po? Kayo po may-ari nito, gano'n. Pag hindi naman may-ari, edi explainan ko lang din maliit, no? Malay mo naman.
Kasi yung isang na-explainan ni Jonah, sabi niya, akala niya kasi siya yung may-ari. Sabi ni Jonah, ay, sabi ko, ano ka ba? Explainan mo siya para kang ano. Sabi ko, sige, explain natin to. Ma'am, ganito kasi ito, ganito, 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 ganyan. Sabi niya, ay, gusto ko yan. Sabi niya, para sa anak ko. So, ayun. So, kumuha siya. Parang alam ko, parang 1.8 nga lang yata yun, o 2K, parang ganun. Pero, na-figure out namin na meron din pala silang pwesto sa kabilang palengke, isdaan naman. Oo. So yung asawa naman din niya yung nagbabantay. Sabi ko sa kanya, anong ginagawa mo dito, ma'am? Bakit nagtitinda ka lang dito? Eh, hindi naman sa kanya yon. Sabi niya, boboard kasi ako sa bahay. Sabi ko, okay. Sabi ko, "O, sige." Ayun, so, pupuntahan din namin yung palengke na yun kasi medyo malayo dito ng konti, kaya hindi pa namin nababalikan. Ayun. Ayun pala, no? Advisable sana dun sa medyo malapit ka pa lang muna para lang din mababalikan mo sila kasi follow up o yung follow through and follow up po talaga yung very important na kailangan visible at nakikita ka talaga din nila. Oo, kasi pag sobrang malayo, like for example, taga Rizal ka, punta ka dito sa Pasig, no? Tapos ang layo, hindi mo naman babalikan. Pag sabi niya, balikan mo ako bukas ng umaga, paano yun? Kaya ako, hindi muna ako lumalayo. Yung literal na tricycle lang muna dito away from our Tama. house. Opo. Tama. Ayun. Ano, Ano ba? additional questions, clarifications, guys? Wala na. Thank you, Luis. Maraming You're welcome po. salamat.